back and relax. Eto na ang good news. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Sila'y mga kakaibang gangsta. Mula sa kalokohang dala nila noon, ngayon, matatakam na raw tayo sa kanilang best-selling Chow Fan. Shoe repair sakay ng kanyang wheelchair. Yan ang trabaho ng isang amang PWD. Kahit na wala tayong paa, mas importante yung isip at kamay. Isang binata, umakyat ng ligaw. Ang hinarap ng mga kalalakihan sa bahay, hindi mabilang sa dalawang kamay. Talagang kinakabahan din ako. Mainit po dugo ko sa mga manliligaw niya. Tad-tad ng tattoo ang katawan. Maangas ang pormahan. At yak na hindi mo gugustuhin makabangga sa daan. Pero mga kapuso, huwag kayong mag-alala dahil sila'y mga kakaibang gangsta. Ang magkakakosang Jan Jan, Daniel, Miggy, at Kritiko. Mula sa kalokohang dala nila noon, ngayon, matatakam na raw tayo sa kanilang best-selling Chow Fan. Gang man daw sila kung tawagin, pero hindi naman daw sila sakit ng ulo. Kaya nga raw sila pumasok sa mundo ng pagnenegosyo. Dalawang pat kasi pag pumasok ka sa gang. Kung sasabi ka sa abos dito ka, yung ka sa mga nakukulong. Pag dito ka, baguhin mo buhay mo. Dito yung pinili ko. Dahil hilig din nilang sumayaw, ang naisipan nilang ipangalan sa kanilang business, Grip Walk. Pero hindi lang daw sa sayaw sila may laban dahil ang kanilang tindang Chow Fan, bubusugin ang inyong mga tiyan. For as low as 54 pesos, meron ka ng Chow Fan with Frank. Pwede ka pang mag-extra Chow Fan rice for only 39 pesos. At may iba pa raw silang panlaban sa menu. Hanggang sa pangmalakasang putahe with a twist na mouth-watering, crispy, sizzling kare-kare. Aabangan ka raw sa kanto ng Patola sa Las Piñas ng mga pagkaing yan. At ang kanilang fire show, showstopper din para sa mga customer. Madalas po kami mag-chowpan. Mahilig kami sa mga fry talaga. Yung the way po sila magluto and si wok yung ginagamit nila, parang mas masarap kasi pag duniluluto. Pero sa likod ng bawat pagsisikap at tiyaga nila sa kusina, may mga pangarap na minsang nawala ng kinang. Maaga raw kasi silang namulat sa hirap ng buhay. Batang ama ako eh. Nagkaroon ako ng anak, 17 years old ako. Kailangan kong huminto ng pag-aaral para magkaroon ng trabaho agad. Yung nanay ko noon, yung namatay yung airpot ko nasa ibang bansa. Pag uwi ng airpot ko dito, wala na siyang trabaho, wala nang ano. Kumbaga, ako na yung tumayo sa kanila na parang tatay na rin nila. Ako na yung nagtrabaho. Yung nanay ko, kasambahay lang siya eh. Hindi sapat yung kinikita niya para sa amin. Malayo siya sa amin. Umuwi siya 1 beses lang sa isang buwan. Walang-wala kami. Pagkakaiba man ang kanilang mga pinagmulan, iisa naman daw ang kanilang pinapangarap, ang makaahon sa hirap. Hindi ka mabubuhay dito kapag wala kang pera, pag wala kang diskarte. Upa pa lang ng bahay, magkano na? Paano ka magsusurvive, di ba? Sa paghahanap ng mga kakampi sa buhay, nahanap nila ang kanilang gang sa Temple Street. Papahabol kami sa barangay. Pag hindi nahabol, babalik kami yan, di ba? Tatago ko muna saglit eh. Sabi balik, sabi aasarin pa, di ba? Sa kanilang pagtanda, unti-unti ring bumigat ang mga responsibilidad. Parang gusto ko nang pasukin yung mga gawaing illegal. Pero hindi, nilabanan ko siya. Kahit hindi ako tapos ng high school. Nagkaroon ng edad, nagkaroon ng mga sariling obligasyon. Sila pa rin yung kasama ko sa trabaho. Parang doon lang din umikot yung buong buhay ko pagkabata, sila pa rin yung kasama. Maging sa mga pinasukang trabaho, magkakasama pa rin sila. Tila nahanap ng araw nila ang kanilang purpose nang magsimulang magtrabaho sa isang Chinese resto. Pero sa kasamaang palad, nagsara rin ito. Palas 11 na, palas 11 na. Malakas pa rin tayo. Salamat palagi. Mula sa ipong 15,000 pesos, naisipan ni Jan Jan na simulan na ang kanilang pangarap na business. Bumuli na ako ng wok, bumuli na ako ng high pressure ng alan. Ayun, Nagsara yung store. nagsara na yung store, sama-sama na kami.
Nagsimula sila sa isang munting pwesto sa labas ng kanilang bahay. Baon ang mga aral at karanasang natutunan sa mga dating pinagtatrabahuan. Hindi nagtagal, dinagsa ito ng mga customer. At hindi raw napundi ang alab ng kanilang pangarap dahil suntok man sa buwan kung iisipin ang bakanting lote sa tapat ng kanilang unang pwesto na sa kanila rin. Nakaipon po kami ng 170,000 para po maipunta rin yung mismong pwesto po ng Kripok ngayon kung saan is kahit papano lumalaban. Hindi lang yan, dahil kung usapang pag-angat lang din naman, layunin din nila ang makatulong sa iba. Dahil nga sa Kripok, nagkaroon kami ng chance na yung ibang mga kaibigan namin na hindi matanggap sa trabaho kasi unang-una hindi nakapag-aral or walang mga requirements na gustong umextra para may income naman pangkain. Nagkaroon ng pintuan dahil sa Kripok. Malaking tulong po kasi contract na rin po ako, ma'am. Ang hirap po mag-apply sa panahon ngayon. Dito ko rin po kinukuha yung panggamot mo ni Papa, dati po. Natuto po ako mag-chowpan. Malaking thankful po dahil sa kanila nagkaroon po ako ng skills na ganito. At kahit na mahigit 1 taon pa lamang sila, marami nang nagbunga mula sa kanilang pagsisikap. Hiling daw nila na hindi stereotype o husgahan ang mga tulad nilang miyembro ng gang. Para sa mga susunod pa na henerasyon, mas maganda na yung tingin nila sa gang. Hindi na marahas, hindi na parang salot yung tingin. May goal na sila eh. May tinatahak na silang lugar na pupuntahan. Maganda na yung nangyayari ngayon kasi parang nag-i-evolve sila. Ang pagiging tunay na gangster ay hindi raw nasusukat sa dami ng kaaway o perwisyo na naidudulot sa komunidad. Kaya imbis na maghasik ng takot, mas pinili nilang makilahok sa mga programang nakakatulong sa kanilang komunidad. Astig! At ngayong araw, bilang weekly tradition nila sa kanilang lugar, maghahatid ng libreng pagkain ang Crip Walk para sa kanilang komunidad. Mga kapitbahay! Mga kabataan, pati matatanda! Ito na! Tara, kain tayo! Sino pa ba ang pinakamapaproud dito kundi ang kanilang mga pamilya? Sinasabi niya sa akin, Mama, magiging negosyante na yung anak mo. Siyempre masaya, sobra. Proud na proud ako sa kanya. Hindi sukatan ang panlabas na anyo para malaman ang kabutihan ng isang tao. Makikita ito sa pakikisama, prinsipyo at respeto at sa determinasyon nilang magbago ang buhay. One chow fan at a time. Walang hindi gagawin para sa pamilya. Isang amang PWD, araw-araw na sumasabak sa kalsada, sakay ng kanyang wheelchair, inilalako ang kanyang shoe repair. Sa hirap ng buhay ngayon, marami sa atin doble kayod para kumita. Marami ang nagkakandara pa para maibigay ang pangangailangan ng pamilya. Pero kung para sa iba, madali ang magtrabaho, iba raw ang sitwasyon ng 53 taong gulang na sapaterong si Tatay Eddie mula Angeles, Pampanga. Payong sapatos! Sapatos, payong! Paipod-ipod sa kalsada at halos hindi na makaabante. Habang pilit na iniikot ang gulong ng kinakalawang at sira ng wheelchair. Oh, may hirap talaga. Pero hindi ko pinapansin. Kahit na wala tayong paa, mas importante yung isip at kamay. Imbis na pumwesto sa isang lugar, inilalako niya ang serbisyong shoe repair. Payong sapatos! Ang gulong ng kanyang buhay, ating sundan. Payong! Sapatos! 2 taon daw si Tatay Eddie nang mangyari ang aksidenteng bumago sa kanyang kapalaran. Pag ganun kong ganyan, naulog ako sa ilalim ng papag. Pagulog ko, may pala nakatarak na dito sa puwet ko dito. Kaya bas, dito na, pinatingin nila ako dito. Iba-ibang doktor na, wala rin nangyari. Dahil sa aksidenteng ito, nagkaroon siya ng polio
at hindi na muling nakalakad. Mahirap man, hinarap niya ang kapalaran ng buong tapang. Karamay ang ina. Hindi niya inano yung sarili niya kahit na may kapansanan. Nag-anak buhay siya. Ako pinagmamalaki ko yan. Sa mata mo, nalagay mo. Anak ko pa rin siya eh. Kaya ngayon, yun. Ang inihingi ko kay Lord sana bigyan pa ako ng lakas na marami. Kasi nga, wala siyang kasamang sa buhay niya, lalo na ganyan siya. Sa kabila ng kapansanan na hindi magamit ang mga paa sa paglalakad, ito pa rin ang naging linya ng kanyang trabaho. Yung uncle ko, gumagawa siya ng sapatos sa payong. Tinuruan niya sa akin. Nung marunong na ako, at lumabas na ako. Sa pamamagitan daw ng pag-aayos ng mga sirang sapatos, para na rin daw niyang nailalakad ang mga ito. Payong sapatos! Sapatos, payong! Kano pagkakapunta kaya to? Kaya? Sa trabaho ko ngayon, sa presit na sa gumagawa ng sapatos, itang papano, kumikita ako ng konti. Pag minsan, wala. Pag minsan, meron. Masaya ako nun. Payong sapatos! Pero higit sa kagustuhang makalakad, ang pinakamalaki niya raw na pangarap ay ang maging isang ama. Naisip ko rin na magkaroon ng pamilya. Siyempre, pag matanda na ako, meron maglalaga sa akin. Hindi man nagkaroon ng asawa, ang pangarap ni Tatay Eddie na magkaroon ng anak, tila dininig ng langit. May dumating na DSWD, kasama ng bata yun. Bago pa ba? Nandito po ba nakatira si Esther? Sabi niya, kaya anak ni Kuya Murik yan. Pinabigay sa atin. Diyos ko po, bahala na, sige. Hindi man sariling supling. Si Princess, itinuring daw na prinsesa ng mag-inang Esther at Eddie. Pag malakas yung kita ko, bibili ko siya ng malaking gatas yung nakalata na. Tuyo lang ulam namin, kahit tuyo lang ulam namin, okay. Basta meron siyang gatas. Napakaswerte ko kasi si Papa Eddie, tinuring niya na talaga ako na parang anak niya na hindi iba sa kanya. Hindi lang pinakain at binihisan. Napagtapos pa niya ang anak sa high school noong 2021. At kahit pahirap ang sitwasyon, ang proud tatay, nagmarcha sa entablado kasama ang unika iha. Nagpapasalamat akong talaga kay Papa Eddie. Kahit ganun yung work niya, good provider siya kasi binibigay niya yung mga pangangailangan namin, pangangailangan ko sa school. Payong! Extra sipag nga raw ngayon itong si Lolo. Si Princess kasi malapit ng manganak sa ikalawa niyang supling. Excited man sa kanyang apo. Ang problema, ang wheelchair niyang gamit sa pagkakayod, kaunti na lang, bibigay na. Payong sapatos! Pagbalik sa bahay, ang di alam ni Tatay Eddie, may good news na naghihintay para sa kanya. Ang bagong-bago niyang wheelchair. Uy, bago. Bigay po sa inyo ng good news. Masaya akong masaya kasi may bago na naman ako ng wheelchair. At di lang yan ang aming hatid dahil ang Good News Team may kaunting tulong pinansyal din para sa masipag nating sapatero. Maraming salamat. Ako'y natutuwa dahil ito ako matagal ko na rin na magkaroon ng bagong wheelchair. Maraming po salamat. Mabuhay kayo. Hindi hadlang ang kapansanan para mabuhay ng may dangal. Payong sapatos! Dahil ang tunay na lakas ng haligi ng tahanan nasusukat sa pagmamahal at sakripisyong ginagawa para sa kanyang pamilya. Payong! Sapatos! Isang binata umakyat ng ligaw pero bago makaharap ang dalaga, dadaan daw muna sa hilera ng kalalakihan sa kanyang pamilya. Nag-survey ang Good News sa 20 taong gulang na dalagang si Anaya Jewel. Ano
Ano-ano ang nagustuhan mo sa boyfriend mong si Curvy? Top 3 answers are on your screen. Pangatlo, gwapo. Number 2, Maalaga. at ang top answer para sa kanya, Handang humarap sa aking pamilya. kahit pa ang bilang daw ng kaharapin niya, 11. Yung may bisita si ate. Sa video na ngang ito, kung saan unang beses dinalaw ni Curvy si Anaya sa bahay. Charan! Kamay-kamay sa sa mga makakaharap ni Kirby. Ang dinatnan niya, hindi pila ng mga manliligaw, kundi mga bigating lalaki sa buhay ng dalaga. Talagang kinakabahan din ako. Sino-sino nga ba sila? Mark Cruz, ako ang dad ni AJ. Super spoiled, tsaka akong ATM niya. Hello po, DJ Cruz po, brother ni AJ and driver din. Ako po si Joseph Cruz, pangalawang kapatid po ni AJ. Close naman po kami pero mainit po dugo ko sa mga manliligaw niya. Ako si Manuel De Leon, lolo ni AJ. Ako po si Carlo. Tito po ako ni AJ. Ako si Weng, tito ni AJ. Hello po, ako si Jadalayan, pinsan po ni AJ. Ako po si Aaron, pinsan ni Ate AJ at ako po bodyguard niya. Hello po, ako po si John Paul De Leon, pinsan po ni Ate AJ and ako po alalay niya. Ian Inancilio po, cousin po ni AJ. Ako po si Lander Carpio, cousin po ni Ate AJ. Dadaanin natin ang challenge sa isang laro. Abangan! Nag-iisang prinsesa raw ng kanilang pamilya si Anaya. Pangarap ng mami niya, makababae kami. So, sakto naman yung bunso, naging babae. Spoiled din daw siya sa dalawa niyang kuya. Kailangan alagaan namin to kasi nag-iisang babae. Yun nga, iba yung trato sa kanya. Kaya lahat ng gusto niya, pagkaya namin, susundin namin. Triple pa raw dito ang pag-iingat nila, lalo na sa mga pumoporma sa dalaga. Same school kami dati. Merong mga lalaki na lumalapit. Siyempre ako bilang kuya. Tinatakot ko po. Pero ang first boyfriend niyang si Curvy, sa social media na raw natagpuan. Hey guys, so andito tayo ulit sa outlet ngayon and sumama tayo kila mami at daddy. Hilig daw talaga ni na Curvy, Anaya at ng kanyang pamilya ang pag-upload ng video content online. 1KM na lang guys, 1KM. Ay, nag-follow po ako sa kanya. So, ayun, nagpapansin-pansin ako. Wala, nag-follow sa akin to si Kirby. Yung parang napapugian na ako sa kanya. Hanggang sa nag-wave siya sa akin. Mula sa mga random kwentuhan online, nagkamabutihan ng dalawa. Hanggang sa sinabi ito ni Anaya sa buong pamilya. Tuluyan na ngang nakapasok sa puso ni Anaya si Curvy. Dahil taga Batangas si Curvy at taga Pampanga naman si Anaya, isang beses kada buwan lang sila kung magkita. Pero ngayon, babalik-balik siya muli kina Anaya para sa isang misyon. Ang basbas ng 11 lalaki sa buhay ng nobya. O teka, para iwas tensyon, daanin natin sa isang pop the balloon game. May hawak na lobo ang bawat isa sa kanila. Kapag approve sa the move si Curvy, hindi ito puputukin. At kapag disapprove, putukin na ang lobo na yan. Magkakaalaman na. Unang relationship fact. 7 buwan niligawan ni Curvy si Anaya Jewel bago sila naging official. Pwede, mensahe mo. Aba, mukhang good news ha. Number 2. Naging sila sa edad na 20 years old. Naging sila sa edad na 20 years old. Naku, X kay daddy ah. Gusto ko sana kasi makatapos muna ng studies bago nag-boyfriend sana. Pangatlo,
Unang boyfriend ni Anaya si Kirby, habang pangalawang girlfriend naman ni Kirby si Anaya. Si Kirby, double whammy kina kuya. Gusto ko first love. Hindi ako kasi di ako naniniwala. Pag sinabing dalawa, tatlo talaga yun. Number 4. Nasa LDR o long distance relationship ang dalawa, kaya hindi palaging nagkakasama. Pati kay Lolo, hindi nakaligtas. Para sa huling relationship fact, lakas loob na hinarap ni Kirby ang buong angka ni Anaya. Aba, kumbinsido sila. At matapos ang game, ang verdict daw nilang magkakaanak, it's a yes for you, Kirby. Nararamdaman sa kanya na mabait po siyang tao, responsable po, and family-oriented din po. Dahil tinapos mo na ang pila, Kirby, ano naman ang maipapangako nyo sa kanila? Magtutulungan naman kami together sa pag-aaral. Siya talaga yung para sa akin yung first love ko. Pero lagi ko rin naman ina-assure si Daddy na magtatapos ako ng pag-aaral at tutuparin ko pa yung mga pangarap ko. Naging masaya rin daw ang pagdalaw niya sa bahay ni Anaya. Mabait po sila, na pinakikisamahan din po nila ako. Mas mainam na nakikilala ng pamilya ang minamahal para mamahalin din sila at inatratong parang bahagi na rin ng pamilya. Respect begets respect, ika nga. Spread the good vibes! Sana'y napangiti po namin kayo sa aming mga kwento. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. Tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.